serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, nagpahatid ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa selebrasyon ng bagong taon. Sa kanyang mensahe, inihayag ng Pangulo ang pakikiisa sa lahat ng mga pamilyang Pilipino na masayang nagtitipon sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Pangulo, nakikiisa din ito sa panalangin ng bawat Pilipino na ang darating na mga araw ay mapuno ng pag-asa na hatid ng kasaganaan para sa lahat. Sinabi ng Pangulo na hindi maiwasan ang mga hamon ngayong bagong taon, ngunit naniniwala siya na malalampasan ito katulad din ng mga nalampasang hamon ng mga nakaraang taon. Narito ang naging kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa mga Pilipino kaugnay sa pagsalubong ng bagong taon. Mga kababayan, nakikiisa ako sa bawat pamilyang Pilipino na masayang nagtitipon ngayon sa pagsalubong ng bagong taon. Nakikisama ako sa bawat isa sa inyo na mataimtim na nananalangin na harinawa ang darating ng mga araw ay mapuno ng pag-asa na hatid ng kasaganahan para sa lahat. Kabilang ako sa mga mahigpit na nananampalataya sa ating kakayahan at sa kabutihan ng may kapal na lahat ng ating mga pinapangarap ay sana matupad. Tonight, as friends and family gather, our family joins yours in welcoming a peaceful and prosperous new year. We look back to the past year, pleased with what we have done. We look forward to the new year with a pledge to build better and more. We have set high hopes for the days ahead, and we know that these can only be achieved with hard work. Bagong taon, bagong pag-asa, at bagong panata na anuman ang mga balakid na haharapin ay sama-sama nating lalagpasan. No doubt, the coming year will bring its fair share of new challenges. But these we have weathered before, like the great tribulations our forefathers defeated. And as the proud inheritors of this indefatigable spirit, we too shall overcome. Ang lahi ni Rizal Bonifacio Mabini ay hindi basta magpapalupig. This is a land of heroes, past and present. The hard-fought gains of 2023 have prepared us for whatever difficulties 2024 will present. Batid ko na ang pag-unlad ay hindi dapat naririnig lamang sa talumpati o mga katagang nababasa. Nararamdaman din dapat ng marami. And there are other achievements not captured by headline economic barometers. We built 33 additional specialty centers, over 2,000 classrooms, and 7 additional cold chain facilities. We facilitated investments in renewable energy through the award of renewable energy contracts with a total potential capacity of around 121,000 megawatts. We also completed 8 water supply projects with 147 additional
water projects being implemented in preparation for next year. We will continue to purge government of rules that slow the delivery of public services because when projects get delayed, progress is denied our people. And this commitment to efficiency and service will extend to documents and licenses because service delayed is also service denied. But not all public projects, however, are sunk into the ground. A great bulk of this are assistances to our brothers and sisters who are facing immense challenges in life. But TUPAD, AIX, MAIP, and other programs of the government are not just safety nets that catch those who fell into hard times. They are the scaffolds upon which one can climb from where they find themselves now. This is the principle behind the Free College Program and its many subsets of scholarships, from new doctors to the students whom we prepared for their future careers in the field of science and technology, engineering, mathematics, and other professions. This is the driving force behind livelihood grants and product incubation assistance. They serve as government equity to our skilled and talented young people so their dreams will turn into reality. This is the reason why we continue to give support to our farmers, from seedlings to fertilizers to fuel, because their sweat alone should not nurture the crops they grow in feeding the nation. Our social programs provide welfare armor to the vulnerable, but they also provide the means for them to overcome the very state that they find themselves in. Thus, most ayudas are not a type of permanent welfare because we do not promote a life of dependency. Kaya nga, ang pangunahin at tamang konsepto ay pantawid, hindi palagian. Ang epektibong ayuda ay hindi binuburo ang tao sa kahirapan. The objective is to graduate from poverty. Sa pagsapit ng bagong taon, ang bawat Pilipino ay mayroong New Year's resolution o pangakong pagbabago sa kanilang buhay. Ang New Year's resolution ng inyong pamahalaan ay ang puspusang pagsisikap upang maggawad ng mahusay at tapat na serbisyo na susi ng pagpaganda ng buhay nating lahat. Let us not forget that great things are always possible, so long as we keep the faith in each other, in our nation, and in God. And as long as values that bind us keep us united in our collective pursuit of shared progress, we will succeed. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Manigong bagong taon po sa ating lahat. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, itinatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para sa recovery, reconstruction at rehabilitation ng Marawi City. Sa ilalim ng Administrative Order o AO14, ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na kasapi nito na pabilisin at siguruhin na matatapos ang mga proyekto at aktibidad katuwang ang lokal na pamahalaan. Inatasan ang Department of the Interior and Local Government o DILG na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa Marawi City. Ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD naman ang mamamahala sa pabahay ng mga apektadong residente. Samantala, ang Department of Public Works and Highways naman ang magpapanumbalik sa mga public utilities tulad ng tubig at elektrisidad at pagsasaayos ng mga nasirang pampublikong gusali at infrastruktura. Inatasan naman ang Department of Health o DOH at Department of Social Welfare and Development o DSWD na panatilihin ang kalusugan, kalinisan, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga residente. Ang Department of Trade and Industry o DTI naman ang may mandatong maglaan ng maayos na komunidad para sa muling pagbubukas ng mga negosyo at kabuhayan sa nasabing lungsod. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Taong 2023, isang pagpapatunay sa dedikasyon ng mga Pilipino sa pag-unlad, pagkakaisa at paglilingkod. Sa kanyang mensahe sa pagsalubong sa bagong taon, hinimok ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat na maging positibo sa pagharap sa bagong taon at ipagpatuloy ang pagkakaisa upang maisakatuparan ang pangarap ng bawat Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., mas naging maigting ang ugnayan sa pagitan ng ehekutibo at legislatura. Patunay dito ang ikinasang inisyatiba ng House of Representatives upang maipaabot sa mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan. Agosto nang isagawa ang dry run ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Naval Biliran. Dito pinagsama-sama sa iisang bubong ang higit 50 programa at serbisyo na hatid ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil sa tagumpay nito, opisyal na inilunsad ang BPSF sa 4 na magkakaibang probinsya. Mismo ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa launching nito sa Camarines Sur. Si Speaker Martin Romualdez naman ang nanguna sa Leyte, sa Ilocos naman si Deputy Majority Leader Sandro Marcos at sa Davao de Oro si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Ito po ang pangako ng Bagong Pilipinas. Isang nagkakaisang pamahalaan na hindi naghihintay o at kusang umaabot sa mamamayan upang matugunan ang inyong mga pangangailangan. Tinutupad natin ang pangakong ito sa pamamagitan ng Serbisyo Fair. Halos lahat ng inyong pangangailangan sa kalusugan, sa kabuhayan, trabaho, pag-aaral, narito po sa Serbisyo Fair. Sa ngayon nakaikot na ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa 9 na probinsya at target na madala sa lahat ng 82 lalawigan ng bansa. Bilang tugon naman sa hamon ng presidente na mabigyan ng mura at kalidad na bigas ang mga mahihirap, inilunsad ng Kamara ang Cash Assistance and Rice Distribution Program o CARD. Sa bayan itong inilunsad noong Nobyembre sa 33 distrito ng National Capital Region na may tig 10,000 mahihirap at vulnerable na benepisaryo na kinabibilangan ng mga senior citizen, persons with disability, solo parent at indigenous peoples. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng cash assistance na hindi bababa sa 2,000 pesos ang mga benepisaryo na kanilang maipambibili ng 25 kilo ng bigas at pagkain. Makasaysayan po ang araw na ito, hindi lamang dito sa Laguna, kundi maging sa buong Metro Manila. Ngayong umaga, formal nating sisimulan ang pinakabagong programa ng ating pamahalaan, ang Cash Assistance and Rice Distribution or CARD Program. Nabuo ang programa ito bilang sagot sa hamon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na tumulong kung paano mabibigyan na mura at magandang klase ng bigas sa ating mga komunidad. Pag uwi ninyo sa bahay, makikita po ninyo na hindi mahinang klase ng bigas ang nabili ninyo. Well-milled rice ang ipapakain ninyo sa inyong pamilya sa presyong abot kaya. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pumalo na sa 44 ang fireworks-related injuries sa Jose Reyes Memorial Medical Center simula December 21 hanggang bisperas ng bagong taon. 4 dito ay sumailalim sa amputation habang 35 ang mga nakaranas ng burn o pagkasunog at 5 ang naitalang eye injury. Kasama sa nasabing bilang ang 19 na biktima na naitala madaling araw ng Enero 1. Sa naturang bilang, 19 ang menor de edad at 25 ang adult o nakatatanda habang 36 ang mga lalaki at 8 naman ang mga babae. Samantala, inasahang maglalabas ang Department of Health o DOH ng kabuuang bilang ng mga fireworks-related incident sa buong bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, natapos na ang taning para sa pagpapasa ng aplikasyon ng mga PUV operator na naisumali sa konsolidasyon ng operasyon bilang bahagi ng PUV Modernization Program.
Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na palalawigin ang December 31, 2023 na deadline para sa konsolidasyon ng PUV operators. Ayon naman kay Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Andy Ortega, hindi na mabibigyan ng pagkakataon ang mga PUV operator na hindi lalahok sa konsolidasyon. Iginiit ni Ortega na 6 na buwan na paulit-ulit nilang sinabi na hindi na magbabago ang deadline. Aniya pa, kahit ang Pangulo nagdeklara ng no extension bilang suporta sa desisyon. Dagdag ni Ortega na ang mga prangkisa ng mga PUV operator na hindi makalalahok sa konsolidasyon ay mawawala ng bisa, ngunit bibigyan pa rin ang mga ito ng due process. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ikinatuwa naman ng National Security Council o NSC ang pagsang-ayon ng mayoryang Pilipino kaugnay sa pagtugon ng Administrasyong Marcos sa issue ng West Philippine Sea. Sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na pinapahalagahan niya ang suporta ng mga mamamayan batay sa resulta ng survey na 15% pagtaas ng suporta ng publiko. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Malugod na tinanggap ng National Security Council o NSC ang resulta ng Okta Research Survey kung saan sumang-ayon ang mayorya ng mga diedad na Pilipino sa paraan ng pagtugon ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos sa issue sa West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na pinapahalaga niya ang suporta ng mga mamamayan batay sa resulta ng survey na nagpakita ng 15% pagtaas ng suporta ng publiko. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim na palaging isusulong ng NSC ang pambansang interes at ipagtatanggol ang soberenya at teritoryo ng bansa sa lahat ng pagkakataon. Sa third quarter tugon ng Masa Okta Research Survey na isinagawa mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 4 ng taong kasalukuyan, 58% ng na-survey ang sumang-ayon sa paraan ng pagtugon ng kasalukuyang administrasyon sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, na alarma ang mga foreign minister ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kaugnay sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Sa pahayag ng mga diplomat, ang sitwasyon sa WPS ay banta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Bigyang diin ng mga ito ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagsusulong ng kapayapaan, seguridad, kaayusan at freedom of navigation sa WPS. Dahil dito, nanawagan ang mga foreign minister sa lahat ng mga bansang kasapi na panatilihing kontrolin ang sarili at tiwala sa rehiyon. Hinimok ng mga diplomat ang bawat bansang kasapi na iwasang gumawa ng aksyon na magiging dahilan ng komplikasyon sa sitwasyon at isulong ang mapayapang resolusyon batay sa international law. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pagtatayo ng mga Small Farm Reservoir o SFRs para sa 3 lalawigang tatamaan ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa natapos na. Ito ay kaugnay ng proyektong LAWA o Local Adaptation to Water Access ng mga lalawigan ng Ifugao sa Luzon, Antique sa Visayas at Davao de Oro sa Mindanao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Natapos na ang pagtatayo ng mga small farm reservoir para sa 3 lalawigan na tatamaan ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ginawang pilot province ng Project LAWA
o local adaptation to water access ng Department of Social Welfare and Development ang lalawigan ng Ifugao sa Luzon, Antique sa Visayas at Davao de Oro sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, titiyakin ng small farm reservoir ang mga lalawigang ito na may sapat na supply ng tubig. Kahit may epekto ng nagpapadyang tagtuyot ay magtuloy-tuloy ang produksyon ng agrikultura at pangisdaan. Sa ilalim ng Project Lawa, nabigyan din ng financial support ang mga residente sa pilot area sa pamamagitan ng Cash for Work at Cash for Training ng DSWD. Kapalit ito ng kanilang trabaho sa paggawa ng alternative water resources. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 5 individual na may ugnayan sa NPA sa Cagayan at Isabela sumuko na sa mga otoridad. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Iti lilipas ni taon 2023, may isang NPA in the barrio kan 5 supporter ti Communist Terrorist Group na CTG ti voluntaryo asimuko kadag iti pulisya ti Cagayan kan Isabela. Base iti impormasyon nga imbingay ti Police Regional Office 2 ni PRO2 karaman kadag iti simuko da alias Gorio kamang ti NPA in the barrio J. San Mariano, Isabela, alias Ray kan alias Rick, sigo da supporter Manipod City of Villagan kan San Mateo, Isabela, karaman pa da alias Dado kan alias Maria, sigo da supporter Manipod Mot ti Cagayan. Sigun kadakwada simuko daga po iti narigat akapadasan da iti dagiti makakanmigid a grupo dinayong mot ni Regional Director Brigadier General Christopher Birong ti Police Regional Office 2 dagiti pulisya ti Region 2 ken agraman dagiti dumang ahensya ti gobyerno iti panang supportar da iti programa ti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict with LTF-LCAC. Manipud Tuguegarao City dayto ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Pumunta naman tayo sa Baguio City Fluvial Parade sa pamosong Burnham Lake. Muling matutunghayan ngayong taong 2024. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. May matang manan itatawan 2024 iti Fluvial Parade sa Jay Burnham Lake kaspaset iti Panagbenga Festival wenno Baguio Flower Festival. Itinaso nga Fluvial Parade kat mapapintas ken markusan iti naduma-dumang sabong dagiti bangka kas maitunos iti mapili a tema. Sigon kan ni Department of Tourism Cordillera Regional Director Jovi Ganongan, insingasing da mapagbalinan kas regular activity iti Panagbenga Festival iti Fluvial Parade. Inunan ni Ganongan nga inadaptar mata ito iti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated no sa dino itinasong aktibidad kat may sama tatulong ken suporta kadagiti boat owner sa Jay Burnham Lake. Itinasong aktibidad kat idaulwan iti DOT Cordillera iti partnership da iti LGU Baguio, Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, Boatmen Association of Burnham Park ken da Dumabay. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Alamin naman natin ang mga balita sa Virac. 63 years old na lalaking municipal most wanted person ng Placer Masbate sa kasong rape, arestado. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Jan Tatad.
Arestado ang sarong lalaking 63 anyos na municipal most wanted person kan placer Masbate sa kasong rape kan nakalihis na Disyembre 30. Ang akusado nasa kote sa ikinunduser na manhunt operation kan pinagsaro ng mga operatiba kan placer Municipal Police Station, Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company sagkod Masbate Provincial Intelligence Unit sa Barangay Pasyagon sa nasabing banwaan. Susog sa kapulisan, poko mas o menos alas 9 nin pagkaaga kan sa indang inaresto ang akusado sa bisa kan warrant of arrest na ipinaluwas kan RTC Branch 49 Masbate City asin warang ipinagrekomendar na piyansaan na banggit na hukuman para sa temporaryong paglaya kan akusado. Mientras tanto, presenting yaon sa puder kan placer MPS ang akusado para sa nagkakanigong disposisyon sa good dokumentasyon. Sigun sa placer MPS, padagos ang sa indang esferso sa pagdakop kan mga tawong nagbabayular sa liye para subuot sa karahayan kan lambang kahimanwakan sa indang nasasakupan. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. New Year's Countdown sa Mandaue City, Cebu matagumpay na naisagawa. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Nahimong malampuson ang pagpahigayon sa New Year's Countdown nga gipasugdaan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue. Mga nagkadaiyang kalingawan ang gidalit sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ngadto na sa mga Mandauehanon nga nagtapok atubangan sa Mandaue City Hall subay sa ilang pagpaabot sa bag-ong tuig. Mipakita sa ilang mga talento ang mga Mandauehanon pinaagi sa pagkanta ug sayaw. Pinanguluhan nila Mandaue City Mayor Jonas Cortez ug uban pa mga opisyal sa Dakbayan sa Mandaue ang pagsugat sa tuig 2024. Atol sa maong kasaulugan, giablihan usab ang bagong Presidential Tower Clock nga dugang atraksyon sa Dakbayan sa Mandaue. May nito usab nga gihangop sa mga Mandauehanon ang bagong atraksyon sa ilang lugar. Samtang naglingaw-lingaw ang katawhan, gisiguro sab sa Mandaue City Police Office ingon man sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office ang seguridad sa mga nanambong sa maong kalihukan. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Mandaue, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, DepEd Western Visayas, target na matapos ang pagsasagawa ng Regional Achievement Measure sa darating na Enero 12. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Marian Grace Erenieta mula dyan sa Iloilo. Target nga matapos ang Department of Education o DepEd Western Visayas ang paghiwat sang Regional Achievement Measure o RAM sa Enero 12 sininga tuig. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Hernani Escolar Jr. tagpamaba sang DepEd Region 6, gimpahayag niya nga may pila ka buluthuan sa rehiyon ang wala pa nakahiwat sang RAM. Kung madumduman, target sang ahensya nga ipaidalom sa RAM ang tanan nga learner gikan sa masobra 4,000 nga mga pampubliko nga buluthuan para matakos ang ihibalo sa mga estudyante kag mangin basihan ini sa pag-address ang problema o kung paghatag sang assistance sa mga buluthuan kag estudyante. Target nga i-release ang resulta sang RAM sa Enero o kung Pebrero sininga tuig. Pahayag pa ni Escolar nga ang resulta mangingiya sa pagpatuman sang Regional Education Development Plans, Division Education Development Plans kag School Improvement Plans. Ang DepEd Western Visayas ang labing una nga naghiwat sang RAM sa tanan nga grade levels kag sa tanan nga learning areas. Naggikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. 10th Infantry Division naghahanda na sa posibleng expansion nito sa South Cotabato at General Santos City ngayong 2024. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Nangandam na
ang 10th Infantry Division o 10th ID sa posible expansion sa ilang ginsakupang lugar diha sa General Santos City o South Cotabato karong 2024. Kini mao ang gibutiag ni 10th ID Commander Brigadier General Alan Hambala atol sa year-end media fellowship. Sumala pa ni Hambala nga usa sa ilang ginapangandaman mao ang pagbutang og mga tropa sa maong mga lugar kon asa duna pa usay puwersa sa mga New People's Army kon NPA ang pipila ka bahin sa maong mga lugar. Tungod niini ilang ginatun-an karon ang posibleng realignment sa mga brigada sa sundalo diha sa ilang mga lugar ginsakupan kung ugaling madayo na kini ang General Santos City o South Cotabato na hilakip kini sa 6th Infantry Division ubos sa Western Mindanao Command. I think it's more on the plan, no? But even plano pa lang yun, but we have to prepare. We have to be prepared. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi. Bagong traffic rules sa Mindanao State University Marawi Campus ipatutupad ngayong unang buwan ng 2024. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Johania Yusuf. Pagkatukaw ng Mindanao State University o di na MSU Marawi Campus, sumadak na tao may pantag ko bago o di na enhanced traffic rules sa Solida University. Apad ko pa na mara MSU kukapsiya pa ko mga guro, empleyado ago mga estudyante. Pagpunan mapita January 2 taman sa 19 so vehicle registration period para kulangwan ng mga traka lalayon di magparking o di napsulid sa campus. Mauma so January 22 to 28 na adin na test run period aron pagkamuayan so bagwa traffic guidelines sa Interwa Campus. Magugup sa mga traffic enforcers sa monitoring o gaid na sa masanan na daabakabgan sa multa o di na penalty. Mauma sa January 29, 2024 na sadin sa di mangungunutan na gusto mo pak sa giyang kaiyabagwa traffic rules na makapasyonot ko panginsalaan o di na penalties for non-compliance. Sa giyabagwa traffic rules na adin na mga lalan a one-way, ad na mga lalan na para buko mga faculty o di na MSU official sa kapakay Moketron, adin na designated parking zones ko piti barangan na truck, adin pa na speed limits, agulalan para ko mga pedestrian, agumyatan do so entry agu exit points o mga truck labaw sa mga public utility vehicles. Giya si Johania Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Lumobo sa 15.5 bilyong dolyar ang mga pautang na ipinagkaloob ng Foreign Currency Deposit Units o FCDU ng mga bangko. Ito ay para sa katapusan ng Setyembre taong 2023 kung saan tumaas ng 109 milyong dolyar o ng 0.7% mula sa antas ng pagtatapos ng Hunyo 2023 na 15.4 na bilyong dolyar dahil ang mga disbursement na lumampas sa principal payment. Taon-taon ang natitirang mga pautang sa foreign currency deposit units ay bumaba ng humigit kumulang 164 na milyong dolyar o ng 1% mula sa antas ng pagtatapos ng Setyembre taong 2022 na 15.7 bilyong dolyar. Hanggang sa katapusan ng Setyembre, ang maturity profile ng foreign loan portfolio ay nananatiling nakararami sa medium to long term o mga babayaran sa loob ng isang termino na higit sa isang taon na binubuo ng 77.6% ng kabuuan. Ito ay bagyang mas mababa kaysa 78.3% mula sa nakaraang quarter. Ang mga pautang sa loan residents ay umabot sa 9.4 bilyong dolyar o
60.6% ng kabuang natitirang mga pautang, kung saan ang karamihan ay napunta sa mga sektor o industriya ng mga kumpanyang gumagawa ng kuryente na bumubuo ng 25.3% o 2.4 na bilyong dolyar, mga nagluluwas ng kalakal at serbisyo na nasa 24.5% o 2.3 bilyong dolyar at ang towing, tanker, trucking, forwarding, personal at iba pang industriya na bumubuo ng 13.5% o 1.3 bilyong dolyar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang implementasyon ng panuntunan sa virtual asset o cryptocurrency transfers na ikinukonsidera bilang cross-border wire transfers. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2023-042, nakasaad dito ang implementasyon ng Philippine Travel Rule para sa Virtual Asset Service Providers o VASPs. Ang nasabing paglilinaw ay epektibo lamang na limitado sa 50,000 piso na transactions. Una nang ipinag-utos ng Paris-based Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas na maglabas ng panuntunan sa travel rules ng virtual asset service providers para mapigilan ang mga terorista at ilang mga kriminal na magkaroon ng access at magsagawa ng fund transfers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nagawa nito ang lahat upang mabigyan ng sapat na internet service sa mga mamayang Pilipino sa kabuuan ng taong 2023. Ayon kay DICT Assistant Secretary Aboy Paraiso, nagawa na ahensya na maabot ang hanggang sa 13,000 na bagong connectivity o free Wi-Fi sites sa buong bansa. Ito ay bahagi anya ng kanilang target na makapaglagay ng hanggang sa 15,000 na bagong site bago matapos ang taon. Nagawaan niya ito ng ahensya sa kabila ng maraming hamon na hinarap nito. Ayon kay Paraiso, lahat ng mga ito ay gumagana at gumugulong na habang ang iba pang kahalintulad na proyekto ay pending na rin. Tiniyak naman ng DICT official na magpapatuloy pa rin ang kampanyan nito upang mailapit pa lalo ang internet connectivity sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi maganda ang pagtatapos ng taon para kay Gilas Pilipinas standout Renz Abando matapos magtamo ng injury sa laban ng anyang Jung Kwang-jang at Goyang Sono sa Korean Basketball League o KBL. Sinubukan ni Abando na makuha ang offensive rebound kung saan tumalon ito ng mataas para maabot ang bola matapos ang mintis ng kakampi nitong si Hugh Gyun-jong sa second quarter ng laro. Nakabangga nito sa mid-air ang Goyang import na si Chinanu Unwaku. Subalit hindi maganda ang bagsak nito dahil likod ang lumapat sa sahig dahilan upang mamilipit ito sa sakit ng ilang sandali. Nagawang makatayo pa ni Abando. Ngunit agad itong ipinasuri at natuklasan na natamo ito ng lumbar vertebrae 3 and 4 fractures at nagka-sparing sa kanyang kamay. Mangangailangan ang Korean Basketball League Slam Dunk Champion ng 4 hanggang 5 linggo para tuluyang gumaling ang kanyang likod. Maganda ang inilalaro ni Abando sa KBL. Mayroon itong mga averages na 9.5 points, 4.6 rebounds at isang assist sa kasalukuyang season ng liga. Natalo ang anyang sa Goyang sa score na 81-85. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling bumanat si dating 3 Division World Champion John Riel Casimero na makaharap si Super Bantamweight Undisputed Champion Naoya Inoue sa isang laban. Inihayag ni Casimero na siya lamang ang may kakayahan na mapataob ang Japanese fighter. Sa kanyang post sa social media, ikinuwento ni Casimero na napanood nito ang laban ni Inoue at dating world champion Marlon Tapales. Lumasap si Tapales ng 10th round knockout loss sa Japanese pug na tinaguriang The Monster.
Kaya naman si Inoue na ang two-weight undisputed champion bitbit ang malinis na 26-0 record, tampok ang 23 knockouts. Kita sa laban ang lakas ng kamao ni Inoue na hindi nakayanan ni Tapales. Ipinagmalaki ni Casimero na base sa pananaw ng kanyang mga fans, tanging siya lamang ang makakatalo sa Japanese boxer. Pinuna ni Casimero ang naging estratehiya ni Tapales. Dahil sa kabiguan, humulagpos sa kamay ni Tapales ang World Boxing Association o WBA at International Boxing Federation o IBF titles. Nahulog ito sa 37-4 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling nakakapit sa tuktok si International Master Daniel Quezon matapos makipagkasundo ng draw kay FIDE Master Mark J. Bacojo sa Round 5 ng Philippine National Chess Championships Battle of the Grandmasters na nilaro sa Marikina Community Convention Center. Inilista ng 19 anyos na si Quezon ang 4.5 puntos, sapat para hawakan ang solo top spot sa event na may 14 na player single round robin. Simula round 1 ay mainit ang laro ni Quezon sa nasabing torneo na nakalaan ang 120,000 pisong premyo sa magkakampyon sapagkat nabulaga niya sa 4th round si Grandmaster Darwin Lilo. Nasa kalagitnaan na ang torneo kaya naman lumalapit ang dating national champion na si Quezon na masungkit ang titulo. Makakalaban ng Dasmariñas Bet sa 6th round si FIDE Master Christian Giancarlo Arca habang si International Master John Emmanuel Garcia na mag-isa sa 2nd place na may 4 puntos ay makakatapat si International Master Paulo Bersamina. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang ratsyada ng mga chika para sa araw na ito. Muling pinakilig ng kapuso royal couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes na mas kilala bilang Dongyan ang kanilang mga fanay sa pagdiriwang nila ng kanilang wedding anniversary. Nagdiwang nga ang GMA Primetime King at Queen ng kanilang ikasiyam na wedding anniversary nitong Sabado, December 30, kung saan binati nila ang isa't isa sa pamagitan ng kanilang Instagram accounts. Ang sabi ni Marian na may caption pa o na may litrato pa nilang mag-asawa sa kanyang IG post, quote and unquote, 9 na taon ng pagmamahal, tawanan at walang katapusang pasasalamat. Happy anniversary mahal, ikaw ang aking walang hanggang biyaya. Nag-comment naman si Dingdong sa post ng kanyang wifey, quote and unquote, hanggang sa susunod na habang buhay. Ayan, in reference yan sa theme song ng kanilang Metro Manila Film Festival entry na Rewind, Kung ating po matatandaan, yung theme song nga ng Rewind ay sa susunod na habang buhay na kinanta ng sikat na Ben and Ben. Binati rin naman ni Dingdong, of course, si Marian sa kanyang IG post kung saan sinimulan niya ang kanyang anniversary greetings tungkol sa reunion at comeback movie nilang Rewind na tulad ng ating nabanggit kanina ay official nilang entry sa MMFF 2023. Ayan, sabi nga ni Dingdong, quote and unquote, "It has been a crazy, hectic year for us as we were both busy with our work, having less time for ourselves. That's why when we started shooting
#RewindMMFF, it felt like going on a date every single day, and the bonus became a beautiful film outcome. Yan ang simulang pagbati ni Dong sa pinakamamahal niyang asawa. Sabi pa nga ni Dong, quote-unquote, being able to tell the story of John and Mary is a gift. Sharing it successfully with millions of people fulfills a mission. Accomplishing this mission alongside you, my wife, is a rare privilege, one that I believe comes once in a lifetime. I am genuinely grateful for this extraordinary experience, which will always hold a special place in my heart. On our wedding anniversary, I have nothing but gratitude to you, my Mary, for being the best mom, wife, friend, and leading lady anyone could ever ask for. Happy 9th, lundagin mo pa, baby. Ayan! Yan ang kabuwang mensahe nga ng TV host actor para kay Marian. Ayan, syempre, may sagot dyan. Si Yan. Quote-unquote, love you my best. Ayan, with red heart emoji. Kung ating matatandaan, nagpakasal sina Dong and Yan noong December ng taong 2014 at biniyayaan ng 2 anak, sina Zia at Sixto Dantes. Ayan, in fairness, ay talagang nasaksihan ng karamihan, kasi televised po, kung ating matatandaan, yung naging kasal ng Dong Yan. Kaya kumbaga, sambayan ng Pilipino ay talagang bahagi ng pagmamahalan ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Samantala, ngayon pa lang ay excited na, sabik na si Enchong D sa pagbabalik ng ABS-CBN reality show na Pinoy Big Brother na mapapanood na ulit sa pagpasok nga ng taong ito. Inaasahan ni Enchong na si Enchong ulit ang magiging host ng PBB kasama ang kanyang kaibigang TV host comedian na si Melay Cantiveros sa talaga namang nag-viral nitong nagdaang taon dahil sa kanyang pag-God moves in mysterious ways sa Asia Artist Awards. Sa isang episode nga ng Magandang Buhay kung saan nga host si Melay, natanong nga ni Melay si Enchong kung excited na itong magkasama at magkatrabaho sila ulit sa bagong edisyon ng PBB ngayong taon. Sabi nga ng aktor, quote-unquote, oo naman, syempre lalo na yung mga staff na kasama natin sa likod ng camera. Basta partner, yung yayakapin pa rin nila yung partnership natin kasi talaga namang hindi dumadaan ang isang episode na wala kaming palya ni partner. Yan ang sabi ni Enchong. Hirit naman ni Melay, quote-unquote, ang pinag-iwasan lang namin ni partner, kami ang magtatawag ng ma-evict kasi daw baka ang mangyari kami ni partner, ikaw na ang mag-evict Kuan. Tumayo ka na, Kuan. Hoy, sino si Kuan? Magagalit ang housemate. Ang natatawang reaksyon naman ni Enchong, quote-unquote, alam mo, umabot siya sa point na ganun na, buti na lang hindi tayo napapanood ng boss kundi wala na tayo sa trabaho natin ngayon. Matatandang ina-announce ng ABS-CBN ang pagbabalik ng Pinoy Big Brother, ayan, sa ipinalabas na ABS-CBN Christmas Special. Bukod dito, ang iba pang dapat abangan ng mga kapamilya ngayong pumasok ng ang 2024 ay ang The Voice Teens, ang teleserye version ng Linlang ni Kim Chiu, JM De Guzman, Paolo Avellino at Maricel Soriano. Ipalalabas din sa Free TV ang award-winning digital series na The Bagman ni Arjo Ataide at ang Philippine adaptation ng mga hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim ni Paolo at Kim na naman at ang It's Okay Not to Be Okay ni Ann Curtis, Carlo Aquino at Joshua Garcia. Matatandang umere ang last season ng Pinoy Big Brother, ang Pinoy Big Brother Community Season 10 last October 2021 hanggang May 2022 na hinati sa 3 categories ang celebrities, adults at teens. Si Angie Salvacion ang itinanghal na big winner habang si Isabel Lauhu ang first runner-up. Napasama naman sa top 5 sina Samantha Bernardo, Rob Blackburn at Brenda Mage. At sa pagtatapos ng ating segmento, ngayon pa lang ay pinaghahanda na ng Asia's multimedia star at a family of 2
lead actor na si Alden Richards ang gagampanan niyang role sa upcoming historical action drama ng GMA7 na Pulang Araw. Ayan, at yun nga si Alden ang magbibigay buhay sa karakter ni Eduardo de la Cruz, isang Phil-Am na nabuhay sa panahon ng Japanese occupation dito sa Pilipinas. Isa sa mga pasabog na project ni Alden sa 2024 ay ang Pulang Araw, kung saan makakasama rin niya ang mga kapuso star na sina Barbie Forteza, Sanya Lopez at David Licauco. Ibinahagi ng Kapuso Drama Prince sa panayam ang mga ginagawa niyang paghahanda para sa pagsisimula ng kanyang shooting ng Pulang Araw. Naikwento nga ni Alden ang tungkol sa audio recording na naglalaman ng kwento ng kanyang lola tungkol sa mga naging karanasan nito noong panahon ng mga Hapon sa Pilipinas. Sabi nga ni Alden, quote and quote, sa ngayon, nagpakwento na ako sa lola ko about her experience, meron akong audio recording. So yun, kasi yung maganda rin na na-pick up ko about this project nung nasabi rin to ni Direk Dom. Ayan, si Dominic Zapata. Ayan, yan ang pagbabahagi ni Alden. Sinimula na rin daw ni Alden ang pag-aaral sa magiging looks niya sa serye kasabay ng pagre-research tungkol sa mga Amerikano noong sumabog ang World War II dito sa Pilipinas. Sabi pa nga ni Alden, quote and quote, at the same time nag-aaral na rin ako ng looks, nire-research ko kung ano ba talaga yung status ng Philippines during the Japanese occupation and how the Americans really defended the Filipinos during that time. Aside from Pulang Araw, abangers din ang mga fanay ni Alden sa susunod niyang pelikula kung saan makatatambal naman o makakatambal niya ang kapamilya actress na si Heaven Peralejo. Ang pelikula ay may working title na Out of Order mula sa Viva Films kung saan hindi lang aktor si Alden, siya rin ang magdedirect nito. At yun na nga, showing pa rin ngayon sa mga sinehan ang pelikula niyang A Family of Two, a Mother and Son Story kasama si megastar Sharon Cuneta at Miles Ocampo na siya namang nagwagi bilang Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival 2023. Naku, wala na tayong oras. Dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Artista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, maging ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag
matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan,